Lord, pinapanalangin din po namin ang buong Sunday service namin sa umagang ito, Lord. Gabayan niyo po ang worship team at maging ang mga tatayo sa harapan mamaya. Ganon din po sa aming speaker na si Pastor Alex, Lord. Yun lamang po, Panginoon, mahal ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Tayo po ba'y nagagalak na muli ay tayo nagkita-kita? Amen? Amen. Amen. Siyempre po, itong isa sa mga pinakahihintay nating araw sa 7 days na binigay sa atin ng Panginoon, di ba? Ito po yung pinakahihintay natin, ay yung makita natin ang bawat isa na patuloy po na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. At malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Father God. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We welcome you in this place, Father God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, pwede ba tayong umikot? At kamayan po natin ang bawat isa. Nakikita ko may mga kapatid po tayo na ngayon lang natin nakita. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kapatid, tunay na nagtatagumpay ka, tunay na pinagtatagumpay ka ng Panginoon. Hallelujah. Sabi sa Matthew chapter 18 verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Amen? Tunay na kasama natin ang ating Panginoon dahil higit pa sa 3 tayo nandirito na nagtitipon para sa ating Panginoon. Thank you, Father God. Oh, we praise you, Jesus. Sabi sa awit, tayo na sama-sama o kay sarap magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakikita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kami nagagalak, Lord God, na kami, Lord God, ay muli, Panginoon. Hallelujah. Sasamba sa iyo, magpupuri at magpapasalamat. Thank you, Lord God. Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Come on, church! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iis ng Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tayo na. Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa pili at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay. Come on, church! Isigaw ng hallelujah.
tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Lord! Thank you, Jesus. Come on, church. Tayo'y pumalakpak, umindak, pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyaw, pumalakpak, pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyaw. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay na nag-iisa ka lang, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At patuloy natin siya pupurihin at pasasalamatan sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon. Come on. Thank you, Jesus. Sige po, huwag po tayong mahiya, palakpakan ng ating Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh. Sige po, isigaw natin ang pangalan ng Panginoon. Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Thank you, Lord! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupuga ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Come on, church! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba.
Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, come on church! Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, isigaw! Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, church! Si Yahweh ang ating Diyos. Thank you, Jesus! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord God. Patuloy, Panginoon, namin inaangkin, Panginoon, na kami yung mga anak, Lord God, at Ikaw ang aming Diyos na dakila, Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay, Lord God, na nararapat ka lamang. Bigyang papuri, pasasalamat, Panginoon, sa patuloy, Lord God, na pagsama mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami binabayaan, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mo, Lord God, kausapin ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ipaalala, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, gaano kami kahalaga sa iyo, Panginoon, at kung gaano mo kami iniingatan, Panginoon, at kung gaano mo kami pinagtatagumpay sa lahat ng aming gagawin, ginagawa para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay na dakila ka. Tunay ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tanggapin mo ang aming papurit pasasalamat sa iyo, Lord God. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Come on, church. Ang presensya mo ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama.
puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Yes, Lord, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus. Kailanman, Panginoon, kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Come on, church! Ibigay natin yung nararapat na papuri. Yes, Lord! Luwalhati at pagsamba. Yes, Jesus! Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, hallelujah! Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus! Patuloy namin sama-samang itataas, Panginoon, ang iyong pangalan. Hallelujah! Thank you, Jesus! Come on, church! Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi, Panginoon, bawat lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Yes, Lord! Come on, church! Sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi, come on, church! Yes, Lord, dakila ka, Panginoon! Dakila
Kami o likha'y lumuluhod sa iyong tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Dakila ka sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay, Panginoon, na Ikaw lamang, Lord God, ang naghahari sa aming mga buhay, Panginoon. O salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil tunay na nanahan ka sa aming mga buhay. Tunay, Lord God, na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Hallelujah, nararapat lamang, Panginoon, na isikaw, na ika'y dakila, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Come on, church! Hallelujah! Pasalamatan natin ating Panginoon! Hallelujah! Oh, hallelujah! Come on! Come on! Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ating Panginoon. Isigaw natin sa Panginoon kung gaano siya kabuti. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, we worship you, Lord. We acknowledge your presence, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you in this place. Oh, fill us with your presence. Fill us, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na ikaw lamang ang aming kailangan. Tunay na pag sa'yo, Panginoon, pag kami ay nasa iyong presensya, Panginoon, ay tunay, Lord God. Hallelujah. Ang kagalakan, Panginoon, ang kagaanan ay pinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Father God. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri pagsamba, Panginoon, sa nag-iisa mo lamang pong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Father God. Hallelujah. Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Tunay natin, Panginoon, ay buhay at kasama natin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Father God. Manatili po tayong nakatayo at makibasa sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 12 to 17. 12. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 14. Higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. 16. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual, nang may pagpapasalamat sa Diyos. 17. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Papuri sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong makaupo. Praise God. Hallelujah. Good morning. Amen. Pakibati po natin ang ating mga katabi ng may magandang ngiti. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakailang Sunday na po kayo dito? Pang ilan na po to?
Pangapat, 1 month. Ngayon lang po ako nakaakyat. Parang habang umaakyat ako, parang akong umaakyat na ng langit. Praise God. Lumalapit na tayo sa langit. You know? Hindi, patawa lang po. At puri po ang Panginoon sa lugar po ito, sa nagpahiram sa atin po upang magpatuloy ang gawain po ng Panginoon. Napakahalaga po kasi ng gawain ng Panginoon. At yan po ang sabi nga po, hindi na baling magutom tayo. Wag lang yung mawala yung gawain ng Panginoon. Gusto niyo bang magutom? Hindi, siyempre. Pero ang napakahalaga po kasi yung gawain po ng ating pong Panginoon. At alam ko na meron pa rin pong dakilang plano sa atin ng Panginoon, hindi tayo papababayaan ng Panginoon. Maaring sa ngayon ay dumadanas po tayo ng para bang pagsubok po sa ating mga buhay, maging ang church po ito. Pero tandaan po natin, ang Panginoon po ay hindi mag-iiwan at hindi magpapabaya sa bawat isa sa atin. Amen. Magpatuloy lang tayo. Praise God sa paglilingkod sa Kanya. At ang Panginoon po, papakita niya ang Kanyang himala sa bawat isa sa atin. Okay, may nakikita po ako parang mga bagong mukha. Mayroon po bang mga first-timer sa ating pong kalagitnaan? Ngayon lang po. Amen. Si Sister Joanne. Sir Joanne, meron pa po ba? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ito yung mga kabataan, ngayon ko lang nakita yung iba, pero siguro tumanggap na sila sa Panginoon. So, si Sir Joanne at sa mga nakapakikinig po ng tinig pong ito pong inyong pinuntahan ay hindi isang panibagong religion, kundi ang ating pong itinataas po dito, katulad sa ating mga inaawit, ay si Jesus Christ po lamang. Dahil ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man can come unto the Father but by me. Ang sabi ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ lang po ang ating tinataas sa ating pong kalagitnaan, maging sa ating pong mga buhay. Amen. Ang mahalaga, kahit anong religion na meron tayo, ang mahalaga meron po tayong tunay na relasyon sa Diyos at magkakaroon lang tayo ng relasyon sa Diyos kapag tayo po ay meron din pong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus Christ lang po ang ating tinataas po rito. Okay, at full gospel dahil ang Biblia po ay hindi natin binabawasan at hindi po natin dinadagdagan. Lalo na po ngayon, ang ating pong itinuturo po dito ay ang grasya ng ating pong Panginoon. The grace of our Lord our God, dahil tayo po'y naligtas, hindi sa ating mabubuting gawa, kundi tayo naligtas ng dahil sa biyaya lamang ng ating Panginoon. At tayo po'y nakakapaglilingkod sa Kanya ng dahil lamang sa Kanyang biyaya. Amen. Dahil ang dami nating pagkakamali, ang dami nating pagkukulang sa Panginoon, but still, ang ating pong Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Wala mang nagmamahal sa atin. O minsan yung ating sarili, parang hindi natin mahal, pero mayroong nagmamahal sa atin. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Parang naalala ko po tuloy yung 100 na tupa, nawawala yung isa. Sabi ng Lord, iiwanan ko muna yung 99 sa magandang, iiwanan niya sa magandang kalagayan. Hindi yung iwanan na lang. Hindi, iwanan niya ang 99 muna at hahanapin yung isa. Yun po ang kahalagahan natin sa Panginoon. Ang sarili natin po ay mahalaga sa Panginoon. Kaya hahanapin niya yan. Lahat tayo po hinahanap ng Panginoon upang kanyang masumpungan. Ang ibig sabihin yung isang taong makarinig ng kanyang mga salita at kapag tapos po kanyang pinaniniwalaan ang salita ng Diyos, praise God, siya po ay tatawagin ng Panginoon upang maging tunay niyang anak. Amen. Hallelujah. Kaya Sister, nakalimutan ko ulit, Joanne, kapag itong araw na ito tandaan mo, kapag tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay magiging tunay niya ng anak. At kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, praise God, kung ang magulang hindi niya pinapabayaan ang kanyang anak, kung paano ito pinalaki, amen, pinag-alagaan, mas lalo tayo, aalagaan tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God, palapakan po natin ating Panginoon. Ganoon ang ating Diyos. Kaya nga po ang sabi niya, His love never ceases. They are new every
morning, sa tuwing umaga, bago ang kanyang pag-ibig na nais ipadama sa bawat isa sa atin. Paniniwalaan po natin yan. Amen? Minsan ang umaga natin ay hindi maganda. Amen? Minsan, hindi maganda. Pero alalahanin natin palagi ang pag-ibig mo ng Panginoon kailanpaman ay hindi nagbabago at fresh tuwing umaga. Amen? Praise God. At maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nasa last Sunday of the month of August. At sa mga, July pa lang, akala ko magpapakita na sa September pala pa yan. July pa lang pala tayo, si Jose Marichan, akala ko magpapakita na next month Hallelujah. So, August na po tayo. Malapit na ang birth. Lilitaw na naman si Jose Marichan. Ang bilis ng panahon. Amen? Ang bilis ng panahon talagang yan po ay nasusulat. Pamamadaliin ng Panginoon ang panahon sa kanyang malapit na muling pagbabalik. Malapit nang dumating ang Panginoon. At ang pagdating ng Panginoon, hindi sa araw natin, kundi sa araw niya. Kasi ang 1,000 days sa atin, 1,000 years, ay isang araw lang sa Panginoon. Kaya year 2000, more than 2,000 years na tayo, 2026. Pero sa Panginoon, 2 araw lang yan. Kaya mabilis lang yan sa Kanya. Sa tao ay mahabang panahon, pero sa Panginoon ay madali lang. Marami ng alingaw-ngaw. Ngayon, nagbubumbahan na naman for the first time, ang Saudi Arabia ay gumanti na naman sa Iran. At pati basta sa Middle East ay talagang hindi naman po nangyayari yan noon. At ngayon lang nangyayari dahil talagang malapit na dumating ang Panginoon. Kaya sa ating mga kapatid, kumapit lang tayo sa ating pong Panginoon. Hindi pa natin na-experience dito ang matinding kaguluhan, pero nasusulat kasi. Kaya hindi ito po yung pananakot, kundi tayo po ay maging handa lang palagi sa ating pong mga buhay at maging handa lang tayo. At kapag tayo po ay patuloy pong nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Prepare. Lagi lang tayong prepare. Paano ba maging handa? Maging handa tayo lagi sa ating pong mga sarili. At tandaan natin palagi, mahal tayo lahat. Lahat ng tao, mahal ng Panginoon. At ang nais niya, walang mapapahamak. Naalala ko tuloy si Vice Ganda. Napanood niyo ba yun? Nasa Facebook siya ngayon kasi ang paniniwala niya sa impyerno ay maraming mga bading daw ang pupunta ron. At doon daw ay mahahawaan nila si Satan na magiging hari ng kabadingan. At sa langit, ang sabing ganun, tamoy may mga decoration daw doon, yung mga bading daw yun ang nagde-decorate noon. Pagkatapos meron daw kayong makitang kulot na anghel. Ang mga bading daw ang nagpapaano, ewan ko nababasa niyo, napanood ko kasi Oo, at marami pong nag-comment sa kanya, against sa kanya dahil hindi niya alam ang salita ng Diyos. Sayang yung talino minsan ng tao, sayang minsan yung kasikatan ng tao, sayang minsan yung kayamanan ng isang tao, ngunit walang alam sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi doon, my people perish for the lack of knowledge. Ano po ba yung knowledge? Karunungan, kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. At alam niyo po, daig pa natin ang isang taong pinakamayaman sa mundo pong ito kapag alam mo ang salita ng Diyos. Amen? Dahil yan ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan na hindi mawawala. Ang kayamanan sa mundong ito ay mawawala. Maiiwan po dito. Pero yung kayamanan na ginagawa po natin ito, hindi ito nawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Hallelujah, siya po'y nalulugod sa kanyang mga anak na patuloy nagtitiwala sa kanyang mga salita. Amen. Heavens and earth will pass away, but my words will never pass away. Hallelujah, ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya masabi nga, mapalad ang isang taong naniniwala sa Diyos kahit hindi niya nakikita. Mapalad ang taong sumasampalataya sa Kanya. Mas mapalad ang isang taong ang pinagtitiwalaan ay ang salita ng ating pong Panginoon. Malalaman po yan, darating ang panahon. Because we are living by faith. Tayo'y namumuhay sa pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Yung mga bagay na hindi natin nakikita, subalit tayo'y naniniwala. Mas maganda pa
na naniniwala ka kahit hindi mo nakikita kaysa wala kang pinaniniwalaan. Naniniwala kaya lang sa ating sarili, ang ating pong buhay ay may hangganan. Nagkukwentuhan kami ni Pastor Alice habang papunta po kami rito. Nagkwento ko sa kanya na yung aking apo sa second cousin, 21 years old, walang sakit, kaya lang mahilig sa pagja-jogging, mahilig sa sports, volleyball, kaya lang siguro nag-over-fatigue. Natulog, kinabukasan hindi na nagising. Ganun po minsan yung kamatayan. Hindi mo alam ang kamatayan. Dahil hiram lang sa Diyos ang buhay ng isang tao. Kaya ang nararapat dapat na ang isang tao po ay buong pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari, maraming nalulungkot, maging lalo na ang aking pamangkin sa second cousin. Lungkot na lungkot. Pero yan po talaga ang buhay. Pero ang buhay na ito, kung alam mo, hallelujah, na kapag ipinagkatiwala mo yung buong buhay sa Panginoon, anumang oras, anumang panahon, alam natin ng tunay na buhay ay nasa piling tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, palapakan po natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So yun po ay napakahalaga at sa buwan pong ito, papasok na po ako sa ating mensahe. Praise God. Ito po ang ating pinaka-mensahe ay sa month of this July ay patungkol po sa Christ-like peace, kapayapaan. Ang ganda kanina ng narinig ko yung review doon sa message nung nakaraan, no? Patungkol sa kapayapaan. Hinahanap ito ng tao ang kapayapaan. Ayaw ng tao ng kaguluhan actually. Pero bakit na nangyayari ang kaguluhan? Dahil ang hari, ang Diyos ng sanlibutan pong ito, siya po ang gumagalaw sa mundo pong ito. Sino po yung hari ng sanlibutan pong ito? Walang iba kundi si Satanas. Ang diablo. Dahil si Adan at si Eva, naisuko nila, naibigay nila sa kaaway yung authority na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Na dapat yung tao ay may authority against o kalaban-laban doon sa mga ginagawa ng kaaway ng diablo. Ang sabi nga, ang kaaway natin na hindi tao, kundi ang kaaway natin po ay ang mga principalities in the earth or the rulers of the darkness in high places. Yun po ang kalaban natin ay mga spiritual na mga kalaban. Kaya tandaan, kaya ka po minsan, ang tinuturo natin, ang napapag-aralan natin, katulad yun, kapayapaan. Mayroong kaguluhan, minsan, na may encounter tayo. Bakit? Kasi kapayapaan. Gusto ng Diyos ang kapayapaan. Anong gusto ng kaaway? Kaguluhan. Kaguluhan saan? Sa pamilya natin. Kaguluhan saan? Sa school, sa trabaho, saan? Sa paligid natin. Maging sa sarili natin ay meron pong kaguluhan. Dahil ayaw niya ng kapayapaan. Bagamat gusto ng tao pero hindi maiiwasan na meron pong kaguluhan. At magkakaroon lamang ng tunay na kapayapaan ng isang tao kapag hinayaan na si Jesus Christ ay mamuhay sa kanyang sarili. Tanggapin niya si Jesus Christ, the Prince of Peace, at magkakaroon ka ng kapayapaan. The peace that I live unto you, the peace that the world cannot give. Yan po ang ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Bakit? Hinayaan natin siyang mamuhay, tumira sa ating pong mga buhay. Kaya kahit merong kaguluhan, meron tayong tunay na kapayapaan. Hallelujah, dahil si Jesus Christ ay nasa sa atin na. Amen. So yun po ang nais ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kahit may kaguluhan, meron pa rin po tayong kapayapaan sa ating po mga buhay. Walang taong walang problema. At hindi po namin sinasabi na kapag umatin ka, mawawala ang iyong problema. Hindi nawawala ang problema, pero tutulungan ka ng Panginoon upang maalis ang mabigat nating problema. Amen. Hallelujah. Yan po ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At para masapat, hindi lang kapayapaan ang ibibigay niya sa atin. Praise God sa umaga po ito. The grace, the love, and peace be multiplied. Amen. Hallelujah. Ang multiplication po dito, hindi 1 times 1. Kasi pag 1 times 1, 1 pa rin eh. Kundi yan po ay marami. Kapag meron po sa isang version, ay meron pong sinabi doon na grow and grow. Grow and grow. So parang i-times mo lang, kahit 2 na lang eh. 2
2 times 2 equals 4. Amen? 2 plus 2 equals 4 din. 3 times 3 equals 6. Ganun po ang multiplication. 3 times 3 equals 9. Nagkamali ako. Nakalimutan ko. 3 times 3, 6 pala, plus pala yun. Pero pag times additional 3. 3 times 3 equals, salamat at gising na gising kayo. Ganun po, grace, love, and peace be multiplied sa buhay po natin. Sino po dito gusto multiplication? Amen. Sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, palapakan po natin ating Panginoon. Grasya, ang grasya niya, ang kanyang grasya po ay nagmumultiply sa ating po mga buhay. Ilang beses tayong nadapa, 7 beses tayong nadadapa. Praise God, ang grasya niya nanatili sa atin. Nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, andyan pa rin yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya lang may consequence po yan. Pag nagkamali ka, nagkasala ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya lang may mga consequences po yun. At hindi po natin maiiwasan yung mga consequences. Papasok po dyan ang problema. Kapag hindi po natin naayos sa buhay po natin. But still, mahal pa rin po tayo ng ating pong Panginoon. Kasi yun nga ang sabi niya 99, iiwanan niya. Nawawala yung isa hahanapin niya yun Kaya kung tayo po'y lumalakad ayon sa ating mga sarili, mahal pa rin tayo ng Panginoon, hahanapin ka niya. Upang yung problema mo, kung ano man ang nagawa mo, kaya kanyang patawarin, kanyang itatayo, at kaya kanyang palakasin, at muli ikaw ay patuloy na maglilingkod sa kanya dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang pagmamahal sa atin. At nawawala yung kapayapaan sa iyo dahil nagkamali ka, nagkasala ka, still, ibabalik sa iyo ng Panginoon ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa kanya. Ganun ang ating pong Panginoon. Praise God. Hindi nanghulugan na punong-puno siya ng biyaya, pag-ibig at kapayapaan. Ating pong isalasaalaula ang mga bagay pong ito. Hindi po. Kapag maranasan mo ito, yung biyaya niya, ang pag-ibig niya, at yung kapayapaan na nagmumula sa kanya, mas lalong masasabi mo, Lord, ang sarap maglingkod sa iyo. Hallelujah. Kahit napapagod ako, ang sarap pa rin maglilingkod sa iyo. Panginoon, ikaw ang nagpapalakas sa akin. Amen. Hallelujah. Sa mga kabataan, hindi nyo pa na-experience kasi hindi pa kayo mga senior Pero kapag na-experience yung senior kayo, masasabi mong mahal pa rin ako ng Panginoon. Siya pa rin ang nagpapalakas sa akin dahil ang kanyang grasya, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapayapaan patuloy pong idinadaloy sa kanyang mga anak na patuloy nagtitiwala sa kanya. Amen. Hallelujah. Kaya praise God, ang mga senior po rito ay masayang umakyat dyan. Masaya. Naligaw pa. Amen. Hallelujah. Totoo po yan. Meron po kaming member, 82 years old. Nagbabike pa. At minsan po naligaw din doon sa bahay namin. Kaya pala pagdating niya, kainan na. Kasi nilakad niya mula Guadalupe hanggang doon sa bahay namin. No? Pero ang sabi niya, ang lakas ko ay galing sa Panginoon. Amen. Woo! Kaya hindi tayo nag-iisip, naku, pupunta na naman ako doon sa 3rd floor na yon. Magpapahinga na lang muna ako. Hindi, amen. Kahit 4th floor, kahit 7th floor pa yan. Hallelujah, tayo po, hallelujah, a-attend. Dahil nare-receive natin yung kanyang grasya, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapayapaan. Amen, hallelujah. Sabi ko nga kanina sa mga kapatiran, parang malapit na tayo sa langit. Dati nasa ground floor lang tayo. Ngayon po, 3rd floor na tayo. Paakyat na ng paakyat. Hallelujah. Hanggang sa makarating na sa langit. Biro lang po. Amen. Ibig sabihin, kahit ano bang kalagayan, ano bang sitwasyon, masaya tayong naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Dahil naranasan natin ang kanyang kapayapaan sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nga, we love God because He first loved us. Amen. Hallelujah. At ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala na tayo lahat. Ang dami natin pagkakamali. Ang kapayapaan na yan, sino dito hindi nagagalit? Dumadating yan. Dumadating yan sa buhay natin. Amen? Walang taong hindi nagagalit. Di ba? Lalo na minsan gusto mo na nga magpakabait, hindi ka na nakikialam sa kanila, ikaw pa rin ang pinapakailan. Yung sulsul kayo na sinasabi, Marisol ang tawag noon.
Yung kung ikaw ay chinichismis, marites ang tawag noon. Kung meron nagsusulsol, marisol ang tawag noon. Ano pa isa? Ano pa yung isa doon? Nakalimutan ko na isa. Okay. Darako na po tayo sa ating pong mensahe, sa text po natin. Ano yun? Ano yung isa? Hindi ko kasi natandaan yung isa. Marites, Marisol, Marikit? Ano yung? Marikit, maganda. Mari. Praise God. Okay. Ang text po natin, okay na, patuloy na po tayo, maiksi lang naman po ang ating pag-aaralan eh. Kaya lang mahaba minsan kung anong nasa sa isip ko eh. Pinapaisip sa akin ng Panginoon. Hindi ko mapipigilan eh. Introduction pa lang tayo pero na yun na po mga nasasabi ko. Meron po bang kinakausap ng Panginoon sa atin? Amen? Nangungusap kasi ang Panginoon sa atin eh. At ayaw ng Lord na itong Sunday po to, araw ng Sunday, nalalabas tayo na lalabas tayo na parang bumigat pa rin tayo. Pumasok tayo ditong mabigat, paglabas natin ay mas mabigat. Gusto nyo ba yun? Hindi. Pumasok tayo ditong mabigat, paglabas natin, gumaan na. Amen. Hallelujah. Inalis na ito lahat ng Panginoon. Yan po ang tinuturo sa atin sa aming mga ngangaral, na wag na natin bigyan ng pasanin yung mga tao kasi pagpasok dito, pasan nyo ng buong daigdig. Bibigyan pa natin kayo ng pasanin pa ninyo yung Mars, yung Pluto, ay mas lalo mabigat po yan. Amen. Hallelujah. So, ang ating pong text ay may kakita po sa Jude, chapter 1, verse 1 and 2. Jude, mula kay Judas, hindi po ito Iscariote ha, si Judas po itong kapatid ni Santiago. Si Santiago po ay half-brother ni Jesus Christ. Kaya ito rin po ay half-brother ni Jesus Christ. Nung siya po ipinanganak, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpakasal na sila ni Joseph at nagkaanak sila ng mga babae at ito si Jude at saka si James. Okay, so mula kay Judas, lingkod ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, magkapatid sila sa laman. Okay, pati rin kay Jesus Christ. Para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos at Ama at iniingatan ni Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig. Sumagana, o sa English po ay mag-overflow o mag-multiply sa inyo, sabi nga nun dyan. Okay, then sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Pagka mabilis po, picturean nyo lang para mas mabilis ang pagkukuha ng picture. Okay, tandaan nyo yung mga sa mga nagre-record, sa mga nagsusulat. Tandaan nyo po yan. Maganda po ito. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinababanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo. Ano po doon? Tinawag para maging masunurin tayo. Sabi nga nun doon. Upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano po ang naglinis sa atin? Ang dugo ni Jesus Christ. Hindi tayo nalinis ng ating mabubuting gawa. Hindi tayo nalinis ng ating pagsimba. Hindi tayo nalinis ng anumang mga bagay, kundi ang naglinis sa ating mga kasalanan ay ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandang loob at grasya at kapayapaan. Yan na naman ang sabi ni Pedro. Then, 2 Peter chapter 1 verse 2. Sumagana nawa sa inyo ang kagandang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya ito po si Pedro ay nagtuturo na rin po ng grasya ng biyaya. Kaya nga sabi niya dyan, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob. Ano po yung kagandahang loob? The grace of our Lord Jesus Christ at ang kanyang kapayapaan. Sumagana daw po sa buhay natin ang kanyang grasya. Amen. Ang kanyang biyaya. Amen.
Kapag maunawaan mo yung biyaya ng Panginoon, praise God, kayang-kaya mong kayang-kaya mong gawin yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, love one another as I have loved you. Magmahalan daw tayo katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Paano po ba yung pagmamahal ng Panginoon? Namimili ba siya? Wala siyang pinipili. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Kapag tinanong ko yung attitude, ilang tayo dito mga attendees ngayon, iba-ibang attitude na meron tayo. At maari yung attitude ng isa, hindi mo mapapantayan ang kanyang attitude. Maaring siya ay humble. Maaring ikaw naman ay medyo humble. Siya ay masipag, ikaw ay medyo masipag lang. Ay maaring ikaw ay nagpapakita ng liwanag, ikaw ay medyo kutitap-kutitap. Hindi pare-pareho. Pero anong sabi diyan? Hallelujah. Ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat isa sa atin. Ganon ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Kaya tuloy po natin, a true Christians, peace involves. Ito na po, a true Christian, ang totoong Kristiyano, kasi meron pong Kristiyano sa salita lang. At meron pong true Christian. Peace involves. Nag-i-involve po, kaya gawin po natin ito, acronym, yung peace. Kapayapaan. Letter. Ano po yung unang letter? Amen. Very good. Pursue peace. O, tinanong kanina ni Precious, ano ba yung pursue sa Tagalog? Ha? Ano ba yung pursue? Pursige, sabi ni magpupursige. Kapayapaan, o i-maintain mo yung kapayapaan. I-maintain, parang maintenance. Sino dito nagme-maintenance? Ako rin, nagme-maintain. Nagme-maintain sa amlodipine. Ano pa? Para bakit? Bakit kailangan ng amlodipine? Para wag mag-ano yung ating dugo. Pag nag-edad ka ng 45 years old above, kinakailangan mo mag-maintain ng pampalabnaw ng dugo. Yan po ang sabi sa akin ng doktor. Kasi dati nung 45 pa lang ako, nagpa-check up si Eva, si Mrs., ang sabi sa akin, nagme-maintenance ka ba? Nagme-maintenance ka na ba? Sabi niya, Alex. Sabi ko, hindi, Dok. Nagbabasketball pa ako eh. Hindi. Dapat magme-maintain ka ng amlodipine 5 milligrams. Kasi, ang tao, pag nag-edad ng 45 above, lumalapot yung dugo. At yun po minsan, kapag kulang ka sa tulog, kapag hindi naging balance ang iyong ginagawa, lumalapot yung dugo. Kaya kailangan mo maintenance. Kaya sinunod ko po yun, kahit wala akong high blood. O hanggang sa ngayon, wala akong high blood. Naging high blood lang pag kumain ng lechon. Ang natitira lang ay buto na. Naha-high blood ako pag buto na lang ang natitira. Pero ganun. Kasi hindi natirhan. Biro lang po. Pero po yun, nagbe-maintain. So dapat po yung kapayapaan ng Diyos sa atin ay dapat po magpupursige o mame-maintain sa ating po mga buhay. Hindi maaring hindi tayo maiinis. May time na maiinis ka, nagdadrive ka ng maayos, bigla may kumat sa'yo. Anong gagawin mo? Masaya ka pa rin? Maiinis ka. Oo. Ma-high blood ka. Parang katulad kahapon, sabi ko talagang naman, ituturo kong kapayapaan, pumasok yung medyo magulo kahapon. Nagpunta kami sa Guadalupe Mall. Walang maparking doon sa labas kasi labas na ako nagpa-park. Walang mapaparkingan, pumasok ako doon sa loob. Pagdating ko sa loob, pila. Pag pila kong ganon, kwento ko lang, pakinggan nyo ha. Pila kong ganyan, sasakyan, siguro mga pang 1, 2, 3, 4, pang-4, mayroong 2 sa likod ko. Dito sa bangdan dito, may lalabas. Matras akong konti, hindi magkakasya, palabas siya. Hindi magkakasya. Ang sabi ko sa guard, sabi ng guard, layo pa. Galit. Abante ako. Sabi ko, guard, sandali lang. Naipay ko siya. Dito sa likuran, nagbubusina na rin. Sabi ko, guard,
dito sana ako papark. Kasi palabas na. Pwede bang pa-atrasin mo lang ng konti yung dalawa? Dalawa, parang matrasan ng konti. Para pag atras ko, papasok ako dito. Hindi, bante kayo, ikot na lang kayo. Hindi, paano ako makapagpapark mamaya? Kasi pag ikot ko, wala na akong mapaparkingan. Hindi, basta. Ganun ba dito? Sabi ko ganun. Ganun ba dito? Ginawa ko, malis ako. Lumabas na lang ako. Naghanap ako doon, mikot ako at naghanap. Pagdating ko doon, bakante na yung open na parkingan. Parang gusto kong makipagtalo pa. Gusto kong sasabihin, sino ba ang boss mo at susumbong kita. Ganun ang mga pumapasok sa isip ko. At siyempre, hindi kapayapaan ang nasa isip ko, puso ko. No? Pero ganun pa man, sabi ko, Lord, ang kapayapaan mo, ituturo ko man ang kapayapaan. Alis na lang ako at naayos naman po, nakapag-park ako ng maayos. Ganon po minsan sa buhay po natin. Dadanas ka para ma-try ang kapayapaan ng Diyos sa atin. At kapag inaano natin sa ating mga sarili, ang sarap gumanti. Ang sarap yung bang talagang paglalaban mo eh. Sabi nga, kapag may katwiran ay magpakumbaba na lang tayo. Parang ganun po ang nangyari. So praise God. Ang sabi rito, pursue peace. Ipupursige mo ang kapayapaan. Kaya sinasabi ko po, kinukwento ko ito dahil baka mangyari din po sa inyo. Amen. Na huwag mawala ang kapayapaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya natin yan. Amen. At ang alalahanin lang na natin, ang nagpakumbaba ay itinataas at ang nagmamataas ay ibinabagsak. Ibinababa. Hallelujah. So yun po. Then, pursue peace. Sa Psalms 34 verse 14, sayin na lang po natin, mabuti ang gawit masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Layuan na lang natin. Yan, katulad na lang nun, example ko sa inyo, lumayo na lang tayo. Huwag na tayo makipag-argue pa. Amen. Para lang sa kapayapaan. Amen. Hallelujah. At hindi ligaw, hindi mali ang Diyos sa ating pong mga ginagawa. May experience mo, parang kang naiiyak, parang natutuwa ka dahil sa kabila ng lahat, nasunod mo yung kalooban ng Panginoon. Ganon tayo, baliktad na talaga sa mundo eh. Talagang kumukontra na tayo sa mundo. Hindi tayo sumasabay sa agos ng sanlibutan pong ito. Amen. Hallelujah. Then, ano pa? 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 24. Kaya nga iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa. Kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Kaya nga iwasan mo ang mga masasamang hilig ng kabataan. Mga kabataan, hindi tayo katulad ng mga kabataan na wala sa Panginoon. Mababalitaan natin. Amen? Mababalitaan natin ng mga kabataan na wala sa Panginoon. Kaya, ganoon ang buhay ng isang tao wala sa Panginoon. Kaya mga kabataan, praise God, hallelujah, napapanood ko sa group chat natin, hallelujah, nadadalan nyo ang ibang mga kabataan para sa Panginoon. At ang simple lang ang pagdadala sa Panginoon. Kahit wag kang mag-share. Tama rin pag-share, pero ipakita mo sa mga kaibigan mo yung pagbabago ng buhay mo at magsasabi sila, ano ang nangyari sa'yo? Bakit dati para kang demonyo, ngayon ay anghel ka na? Amen. Dahil, sabi mo ngayon, dahil yan kay Lord, sama ka sa akin. Sasama sa sayo dahil nakita ang pagbabago sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Bakit nasabi ko yung demonyo? Mayroong nangyari kasi ngayon, pastor na kasama namin sa church. Sabi ng, pastor ka na ngayon? Sabi nga nung, oo, pastor na ko ngayon. Demonyo ka dati ha. Ang ugali, ang demonyo.
pero nabago ng Panginoon, naging pastor na. Amen? Darating ang panahon, re-raise up ang Panginoon ng maraming kabataang pastor. Amen? Sa lugar po ito. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. 23. Hallelujah. Tama? Tama ba yun? Kumpleto na ba yun? Kumpleto na ba yun? Yung 22, 22 lang. Hindi ko nasulat siguro 24. Di bali, okay na yun. Proverbs 26 verse 20. Kawikaan. Namamatay ang apoy kung ubus na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Yun na yung kanina nabanggit. Namamatay ang apoy kung ubus na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang marisol. Nanunulsol. Men. So, kailangan wag po tayong manunulsol. May time ba? May time minsan kasi ganito yung ikaw ang pinagsumbungan. Merong hindi nagkakaunawaan. Ikaw ngayon nasa gitna. Nagsumbong yung isa, magkagalit, pareho, sa iyo nagsumbong. Ano ngayon ang gagawin mo? Pag sinugsumbong sa iyo, sasabihin mo, oo nga, ganun talaga yun. Kung ako sa iyo, sabunutan mo na yan eh. pwede mo pag-awayin yung dalawang tao eh. Dahil ikaw ang pinagsumbungan eh. Pero kapag ikaw ay peacemaker, hindi mo sulusulan upang sila ay magkaroon ng hidwaan. Amen. Ikaw po ngayon ang gagawa ng paraan upang kung paano po sila magkasundo. Amen. Para kang lupon. Yun po ang trabaho ng lupon. Lupon sa barangay. Nakuha po tayong lupon doon sa barangay namin sa Sembo. At yun po, tagapamagitan ka lang upang sila ay mag-aayos. Okay na. Nabanggit ko po yung kapag kayo po yung nilupon, kapag pinagbarangay, huwag kayong matakot. Ano ko lang po sa inyo ito, parang side trip. Huwag kayong magalit kapag kayo ay nasumbong o na pinagbarangay. Dahil ang minsan po, ang nagpapabarangay, yun po ang minsan ang mali. Dahil doon po sa lupon, titignan po yung ibabalance kung sino yung nagkamali, pero dapat pag-aayusin lang kayo. Paano ko lang po siya, baka kasi magkabaranggayan eh. Mapababarangay kayo, huwag kayong matakot, maten kayo, pumunta kayo. At kung ano yung tama, yun po ang ano po doon, at sa aayusin po kayo. Ayan. Okay. So, diretso na po tayo sa ating po pinag-aralan. Letter P, then letter E. Engrossing yourself in, engrossing, o ibig sabihin na engrossing po ay enlarge of a letter o kaya concentrate. Enlarge a letter, parang meron kang binabasang maliit, i-enlarge mo siya. Papalaki mo siya para mabasa mo siya. Ganun po ang engross yourself or concentrate in, letter A, God's Word. Sa kanyang salita, sa salita po ng ating Panginoon. At tayo po, ang ating sinishare po dito ay ang salita ng Diyos. Ang salita lamang ng Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang salita ng ating pupano at maunawaan natin ang lahat ng bagay. Muli, binabalik ko doon kay Vice Ganda, hindi niya naunawaan ang salita ng Diyos eh. Pero matalino si Vice. Magaling. Magaling komedyante si Vice. Kaya lang, hindi niya alam ang salita ng Panginoon. Kaya talo pa natin yung mas may alam kapag alam mo ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Hindi tayo nagmamayabang, hindi tayo nagmamalaki. Pero yun po. Kaya, bakit? Kasi sabi sa 1 Corinthians, na ang kamangmangan sa Diyos o ang kamangmangan ng tao, halimbawa, ikaw ay maka-Diyos, kamangmangan yan sa mundo. Pero yung kamangmangan, yung katalinuhan ng tao ay kamangmangan naman sa Diyos. Kaya ang katalinuhan ng tao na wala siya sa Panginoon, kamangmangan yan. Kaya kita mo sa atin, kapag merong tayong narinig na mga balita o mga salita na di-divide natin, nauunawaan natin kung tama o mali. Amen? Halimbawa lang,
yung sa Senado, yung hearing, malalaman mo na yung mali eh. Malalaman mo na yung tama. Kaya lang, dahil mga judge, mga attorney, yung mali ay tinatama at yung tama ay minamali. Kasi bakit ang umiiral dyan? Pera eh. Pero kapag tayo ay nasa katotohanan, madidistinguish mo na kaagad yung mali sa tama. Amen? Dahil sa salita ng ating Panginoon. Dahil yan nga po yung batas kasi nababali ng tao eh. Sayang nga yung magsiswear-swear doon eh. I will tell the truth and only the truth. Pero pagdating na ng hearing, yung mali natatama pa rin yan. Pero kapag ikaw ay nakatayo sa salita ng Diyos, malalaman mo yung mali at tama. At kapag mali, praise God, nais mong itama sa buhay mo. Amen? Nagkamali na tayo eh. Pag nagkamali tayo, dapat may tama natin ang buhay natin. Kasi nagkamali po tayo eh. Amen? Likas naman sa atin nagkakamali, wala namang perpekto sa atin. Pero dapat, itama mo na yung mali. Hallelujah. Amen? Praise God. Because of God's word. Sa salita ng ating Panginoon. At sa kanyang presensya. Ang presensya ng Panginoon. At kapag nasunod mo na yung salita ng Diyos, meron kang kapayapaan sa buhay mo. Kaya kung nais mo may kapayapaan sa buhay mo, manatili ka sa salita ng ating pong Panginoon. Sundin mo lang ang salita ng Diyos. Kahit mahirap minsan, sundin mo at ang kapayapaan niya ang maranasan natin. Letter B, ang kanyang presensya. Kanyang presensya. Amen. Ang presence ng Lord, amen, hindi lang dito sa ating pong praise and worship. Okay po yung praise and worship. Kasi pagdating mo rito, nag-worship ka rin sa Panginoon, merong isang mga bagay na mabigat sa atin na ito ay nawawala dahil sa presensya ng Panginoon. Kaya mahalaga ang praise and worship. Hallelujah. Kahit hindi mo alam minsan ng kanta, pero nag-worship ka sa Panginoon. Meron siyang inaalis dahil sa presensya niya. Amen. May inaalis siya sa atin. By His anointing, every yoke will be destroyed because of His anointing ng Panginoon. Then, ang promises niya, ang pangako ng Panginoon sa atin ay kanyang gagawin. Alam niyo, merong 5,000 plus to 7,000 na promises of God in the Bible. Kapag itinuro natin dito yung 5,000 lang, hindi na tayo matatapos. More than 5,000 to 7,000 na promises of God. At ang pangako niya ay kanyang tutuparin sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang mga tao sa Biblia, sinunod nila o pinaniniwalaan nila yung pangako ng Diyos. Si Abraham, ang pangako ng Diyos, 25 years bago niya nakamtan. Amen? Si Noah, 120 years bago niya nakamtan ang pangako ng Diyos. E tayo, 5 araw pa lang, umaayaw na ang tao minsan. Isang buwan, Lord, bakit isang buwan na ako? 1 year na ako, Lord, hindi pa rin ako napopromote. Magpatuloy ka lang at ang pangako ng Diyos sa iyo, kung ipopromote ka niya, ipopromote ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung pamangkin ko kasi, si Charisma, na-promote na siya eh. Munta sa Maynila, from Bacolod, sabi nga nung tito, nalulungkot ako. Bakit? Medyo naiinis. Bakit? Kasi ang pinapagawa sa akin sa trabaho ko sa DSWD, ang trabaho ng supervisor, ako ang pinapagawa. Ang trabaho ng manager, ako ang pinapagawa. Lahat na lang ng gawain doon, ako ang pinapagawa. Sabi ko, gawin mo yan. Kasi darating ang panahon, mapupromote ka. Trabaho ng supervisor, trabaho ng manager, alam mo na. Kaya sabi ko, huwag kang malungkot, ilang taong ka na, sabi ko, sa DSWD, more than 1 year. Ako nga, 19 years eh. Walang promotion, pero na-promote 19 years hanggang sa 30 years, may promotion na akong natanggap. Magpatuloy ka lang. At alam nyo, hindi nagkamali ang sabi ko sa kanya, na-promote siya, nalipat siya sa isang trabaho sa government. At pagkatapos po, doon sa bayan namin po ay nag-retire na yung matandang head ng DSWD doon sa bayan namin. At naghanap si Mayor. Wala siyang mahanap sa mga naiwan doon. Ang naalala niya, si Charisma, yung aking pamangkin. Ay may trabaho ng maganda sa city.
kinausap, inoperan ng mas malaki. O di, saan ka pa? O di, mas magandang offer, tapos malapit pa sa bayan namin, sa lugar namin, na promote, praise God, hallelujah, naging head, hallelujah, ang dami niya ngayon na nalagpasan dahil ang promotion po ay sa Panginoon. Amen. Praise God. At may another promotion pa siya. Yun lang, magtiis lang. Amen. Kaya huwag mo sabihin, ang daming trabaho. Kapag maraming trabaho, meron kang sweldo. Pero pag walang trabaho, bankrupt ang kumpanya. Magtatanggalan ngayon empleyado. At baka ikaw, isa sa matatanggal. Pero hindi kasi may promotion sa Panginoon. Kaya kapag maraming trabaho, magsaya ka, ang daming trabaho sa kumpanya, yay! Hindi mawawala, hindi mababankrupt ang trabaho. Ang kumpanyang ito dahil napakaraming trabaho. At ako ang isa sa ginagamit dito ngayon ng Panginoon. Amen? Masaya ka ngayon na nagtatrabaho dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? Mapayapa ka. Amen? Sige po, hallelujah, palapakan po natin ating Panginoon. Praise God. Kung ano nang mga pumapasok sa isip ko Hallelujah. God's word presence, promises. Promises ng pangako ng Panginoon. Ang pangako ng tao ay nababago ay napapako. Pero si Jesus Christ ay napako upang sundin ang kanyang pangako. Amen. Hallelujah. More than 7,000, 5,000 na pangako ng Diyos sa Biblia. Nais ng Diyos atin po yung makakamtan. Ilang pangako na ng Panginoon ang nakakamta natin? May 10 pa lang, may 100 na. 7,000 ang pangako ng Diyos sa Biblia na nais siyang maibigay sa bawat isa sa atin. Praise God. Never give up. Sabi mo sa iyong katabi, never give up. Never give up. Parang palaka, never give up. Never give up. Never give up. Amen. May kwento sa palaka. Gusto niyo yung kwento ko? Hindi, haba pa tayo. Never give up. Never give up. Hallelujah. Never give up. Yung sa kalulundag nilang dalawa, sabi ng dalawang palaka, lundag lang tayo ng lundag, walang patutunguhan. Pragi Christian. Lundag ng lundag. Sabi niya, basta lundag lang ng lundag. Na-shoot siya dun sa timba na dala-dala ng mama. Ay, puro gatas. Sa kalulundag yan, napunta sa dun sa timba na may gatas. O di, praise God, hallelujah, fresh milk ang kanyang nainom. Sa kalulundag niya. Amen? Ganun din tayo. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, fresh ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Magpapatuloy lang. Amen? Natisod ka, tayo. Takbo uli. Wag patalikod. Paharap. Sa Panginoon. Hallelujah. Medyo nahihirapan ka. Tayo, maglikod pa rin sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. So yun po ang letter E. Then letter A po tayo. A true Christian. Allow God to control. Allow God, hayaan natin ng Diyos ang kumilo sa buhay po natin. Sabi po dyan, let go and let God. Let go, ano ba yung let go mo? Yung nagpapabigat sa'yo. Nabigo ka. Let go. Ayaw sa'yo maghanap ka ng iba. Amen. Naranasan ko rin yung kabiguan ba? Akala nyo? Bigo din Primero, maghanap ka ng iba. Kaya si Eva ang nahanap ko. Di ba? Hindi iba. Eva ang nahanap ko. Hallelujah. Kulang na lang maging Adan ang pangalan ko Alex Pag magbigo ka, ano ang kabiguan yan? Medyo mahibag, mababa ang grades mo. Huwag kang magbigti katulad ng mga ibang nagbibigti. Mag-make up ka. Mag-aral ka uli. Kahit na ilang taon may pamangkin nga ako bulakbol dati. Nagbubulakbol, nag-edad na siya ng 26 years old. Sabi niya, gusto ko magsiman. Paano ka magsiman? Hindi ka nag-aral. 26 years old. Tinapos niya ang kanyang kursong seaman. Tapos sabi niya, makapagtrabaho pa kaya ako? 26 years old na ako. Samantala ang tinatanggap
24 below. Ganun sa atin eh. Hindi ka tulad sa ibang bansa, kahit senior ka na, tanggap ka pa rin eh. Sa atin ganun eh. Aba, natanggap siya. Bakit? Kasi yung kapatid kong kuya ko, anak niya yun eh, doon sa barangay namin, barangay captain dati, bago magkonsyal. Ngayon nag-resign na. Barangay captain siya dati, merong isang tao na naghahanap ng lupa at dadaan ka muna sa kapitan, sa kuya ko. Nung dumaan doon, sabi naging kaibigan niya. At yung palang bumibili ng lupa doon ay may-ari ng company ng barko. Ay tamang-tama pre, may anak ako. Graduate. Ilang taon? 26. Ha? 26. Pagkatapos po punta ng Maynila, sa Madrid sabi po, natanggap kahit na overage. Ngayon po, pabalik-balik ngayon po, nasa dagat na ngayon. Dahil walang imposible sa Panginoon. Allow God to control. Amen. Let go and let God. Ano man yung mga pumapabigat sa buhay po natin, ibigay po natin yan sa Panginoon. At hayaan po natin ang Diyos ang kumilos po dyan. Dahil sa Diyos po ay walang imposible. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Wala mang nagmamalasakit sa atin, ang Panginoon ang nagmamalasakit sa atin. Ang sabi rito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. For He cares for us. Sabi diyan. Then next, 1 Peter chapter 3 verse 11, ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Then next, sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Panalangin na may panalangin na hindi nagmamakaawa. Ako, Diyos ko, Diyos ko, tulungan mo naman ako. Hindi ganon. Ang sabi dito, panalangin na may papasalamat. Pag nanalangin ka, may pasalamat, Lord, alam ko, bigay mo to in Jesus' name. Hallelujah. Hindi tayo nagmamakaawa, kundi tinitiyak natin na tutulungan tayo ng ating Panginoon. Dahil siya ang ating Ama. Kapag ikaw ay anak at siya ang Ama, ang anak ay hindi na po nagmamakaawa sa tatayan. Tatay, bigyan mo muna akong piso. Bakit? Bili na akong ice drop. Hindi na. Pag siya, pa, piso. Bakit? Bilang ng ice drop. Oh, ito, 2 piso. Diba? 2 na bilin mo. Minom ka lang tubig, ha? Kasi matamis yan. Ganon. Ganon ang Ama natin. Hindi ka na magmamakaawa. Sabi nga, alam na ng Panginoon yung pangailangan. Dahil alam na ng Panginoon, pag sabi niya, ask and it shall be given unto you. Knock and it shall be open unto you. Kailangan lang humingi. Kailangan lang kumatok. Amen. Hallelujah. Pero alam na ng Panginoon ang ating mga pangailangan. May time nga, hindi mo pa hiningi sa Kanya, ibinibigay niya na. Amen? Na-experience ba yun? Hallelujah. Ganon ang Panginoon. Alam niya na ang ating mga pangailangan. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung mga maya nga, hindi niya pinababayaan. Nakakakain, wala naman nag-aalaga. Amen. Ang mga lili nga tumutubo na walang naman nag-aalaga dyan. Lalo na kaya sabi doon sa Matthew chapter 6, hallelujah, na ang Panginoon ang siyang magpusupply ng ating mga pangailangan. Dahil Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Lahat ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hallelujah, hindi sinabi dong some, o kaya kukunti lang, kundi lahat. Then next, letter C na tayo. Mahaba pa sana yan eh. Pero, for the sake of time, sa C, I choose or stay peace with everyone. Choose. Piliin mo. Piliin mo. Kaya nga may tanong kanina si Precious eh. Message nung nakaraan, anong pipiliin mo? Gulo or kapayapaan? Sino itong gulo? Sabi mo, sinong matapang dito? Sino? Ako. 2 na tayo. Hindi.
choose, piliin mo. Or stay peace with everyone. Stay peace with everyone. Ang sinabi po diyang everyone ay sa Panginoon at saka maging sa ating kapwa. Diyan po sa Romans 12:18, hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. Next, ano pa? Psalms 4:8. Psalms chapter 4 verse 8. Sa aking paghiga, nakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Sa aking paghiga, nakakatulog ka ng mapayapa. Amen? Bakit? Ang Panginoon ay kasama natin. Kapag lagi mo siyang Lord, hallelujah, nakakatulog kang ng mahimbing. Sino dito hindi nakakatulog sa gabi? Maliban lang sa nagtatrabaho. Sarap matulog. Amen? Kapag ikaw may kapayapaan ng Panginoon, huwag mong isipin ang problema. Ganito kasi yun, tuturuan ko kayo. Pag may problema, bago ka matulog, pag-pray mo sa Panginoon, kahit ano yan, kabigat, ano yan, in Jesus' name, pinalangin mo na, in Jesus' name, amen. Pagtulog, paghiga mo, huwag mo nang iisip-isipin. Ano kaya? Lord, kaya mo kaya ito? Bigat nito eh. Ilang ano na ito, matindi ito, Lord eh. Kaya sa kaisip uli, hindi ka makatulog. Kuha nyo? Pero kapag ka mabigat na problema, sinabi mo sa Lord, in Jesus' name, amen, tulugan mo na. Sarap namang tulog mo. Kasi bakit? Binigay mo na sa Lord eh. Ganon minsan ang problema. Si Goliath, lagi natatakot ang mga Israelites noon eh. Pag yabag pa lang ni Goliath, tatakot na sila agad. Oh. Pero si David hindi natakot eh. Kasi kaya ka ng Panginoong Diyos ko. Parang ganoon. Kaya tuwing gabi, hindi sila makakatulog. Dahil yabag pa lang ni Goliath, natatakot na sila. Pero si David, hindi. Kaya ka ng Diyos ko. Mas malaki ang Diyos ko kisa sa iyong higante ka. Amen. Sa ating mga buhay, mga kapatid, walang problema na hindi kayang isolve ng ating pong Panginoon. Pagkatiwala natin sa Kanya. May kanta niyan dati. Lumang kanta. There is no problem to be. Nalala mo yan nang God cannot solve it. There is no problem too deep. The mountain cannot move it. There's no sorrow too deep. God cannot solve it. There is no... basta ganun, kalaking mga problema. Kayang-kayang isolve ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya yung mga pagsubok, dumadaan lang sa ating mga buhay. Di ba niyo na-realize? Yung mga pagsubok po, dumadaan lang sa atin. At doon sa mga pagsubok na yon, tayo po'y napapatibay sa ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ay kasama po natin. Praise God. Oh, hallelujah. Psalms chapter 37, verse 37. Ang taong matuwid ay inyong pagmasdan. Mapayapang tao'y patuloy ang angkan. Yan. Okay, letter, and then, sa ano tayo? Broken promise to God. Yan, broken promises to God. Ito po yung mga broken promises to God. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Ayan, pag nangako ka sa Panginoon, ganun pa man, kapag nangako ka sa Lord, minsan hindi mo natin natutupad. Sabi doon kahit hindi siya ay tapat, kahit tayo ay hindi nagiging tapat. He is still faithful even though we are not faithful. Okay, kaya lang, dapat huwag tayong magaya sa iba. Sabi ng iba, Lord, Pastor, panalangin mo ko na makapag-abroad ako. Kapag nagkapag-abroad ako, magbibigay ako ng tithes, magpapadala ako para sa church. Nakapag-abroad,
nakalimutan na ang sinabing magbibigay para sa gawain ng Panginoon. Nangako, pero napako ang pangako. Amen. Wag sabi rito, wag. Kung anong sinabi mo sa Panginoon, sundin mo, gawin mo. Amen? Hallelujah. Lalo na sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Kasi pagtulong sa gawain ng Panginoon, tumutulong tayo sa gawain ng Panginoon yan eh. Ang Diyos kasi, kaya niya na yan eh. Pero tayo ay mga tayo po'y pinagkatiwalaan ng Panginoon. Na dapat kung tayo po ang puso natin sa Panginoon, ang puso natin ay sa gawain din ng Panginoon. At huwag tayong pabigat sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay magtutulungan sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, maraming salamat at hindi ka pabigat sa gawain ng Panginoon. Nagtutulong-tulungan tayo. Amen. Praise God. Palapakan po natin ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ano pa, pangako, kasi minsan, lalo na sa tao ito, sa tao, broken promises to man. Matthew 5, verse 4 and 5. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad, sa Ecclesiastes, sa tao, sa Diyos pala yan. Sa 5 pa pala, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako kahit hindi mo naman ninutupad, ututuparin. Sa tao naman, broken promises to man. Huwag na natin i-highlight yan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabing, saksi ko ang langit sapagkat ito trono ng Diyos. 35. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sabing, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. 36. O kaya'y huwag mo ring panumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Hindi kaya na ngayon. 37, sabihin mo na lang, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, sapagkat ang namang sumpang idadagdag dito ay buhat na sa masama. Yung mga pangako yan. Kasi pag nangako ka, mayroon din po yung kapayapaan din eh. Pero kapag nangako ka na hindi natupad, parang walang kapayapaan eh. Kaya pagka oo na lang. Pag hindi, hindi. Pagka medyo alanganin, sabi mo, ipagpe-pray ko pa muna. Ganon. Okay, next. Huli na po tayo. E. Emphasize our need to rest or for peace. I-emphasize mo ang ating pangangailangan. Emphasize our need to rest, na magpapahinga. Ang pagpahinga po ay parang katulad na din ng kapayapaan. O kapag nagpapahinga ka sa Panginoon, meron kang kapayapaan sa Panginoon. Ang Psalms chapter 62 verse 5, tanging sa Diyos lang ako umasa, ang aking pag-asa ay tanging para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Matthew 11:28 to 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin. Ano ba yung mga pasanin na yan? Pasanin sa problema, pasanin sa mga kasalanan. Yun po ay nagpapabigat sa atin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapag ikaw'y lumapit sa Panginoon, may kabigatan tayo sa ating mga nagagawa, bibigyan Kanya ng kapahingahan. Okay, then sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mabababang loob. Makapatag po kayo na sa akin ng kapahingahan. Rest ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito pabigat sa atin. Amen. Nagbibigay ito ng kagaangan. Dapat marunong lang tayo mag-balance po rito. Amen. Hallelujah. I-balance po natin ang sa gawain ng Panginoon. Kasi ang unbalance is an abomination unto the Lord. Kapag ikaw ay sobrang gutom, mahihilo ka. Kapag ikaw ay sobrang busog, mahihilo ka pa rin. Parang ganun lang yan eh. Ganun din. Kapag tayo sa Panginoon, i-balance natin ang gawain sa Panginoon. Kung ikaw ay nag-aaral, i-balance mo sa pag-aaral, i-balance mo rin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung ikaw ay nagtatrabaho, i-balance mo rin ang iyong oras sa trabaho at maging sa Panginoon. Amen? Naalala ko dati si Brother Ben Alcantara, pamangkin ni Ninang Lerma.
Magkasama kami dati doon sa boarding house, doon kila Brother Errol, sa pinsan ni Brother Boying, doon kami nagbo-board ni Pastor Alan dati. At siya po ay na-late dahil nagkaroon po ng dawn watch kami. Kami po yung nagpipray. Nang magpipray kami, inaabot na kami ng alas 7, magsimula kami ng alas 4, inaabot ng alas 7. Iyang pasok niya alas 8. Elayo sa Mercedes, ang kanyang pasok. Pagdating niya doon, late siya. Ang sabi niya, ba't ka late? Ben, ang sabi nga noon, tag-pray kami. Anong pray? Dapat pray. Maiksi lang kasi may pasok ka ng ganito oras, alas 8, inaabot ka ng na-late ka na. Boss, hindi ang trabaho ko ang napako sa krus, kundi si Kristo ang napako sa krus. Hindi bali nang mawalan ako ng trabaho, wag lang mawala si Kristo sa akin. Hindi balanse. Hindi balance. Amen? Hallelujah. Kundi kinakailangan po maging balanse tayo. Hallelujah. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon ay magiging balance po tayo. Hindi tayo dapat ay kinatitisuran sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kundi naging balanse po tayo. Amen? Nakuha niyo po ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi pabigat, kaya hindi pabigat ang gawain sa Panginoon. Kasi sabi niya, come unto me and I will give you rest, kapayapaan, kaayusan ang ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Then next, Psalms chapter 91 verse 1. Siyang naghangad sa pagkukupkup sa katastasan ay nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. He that dwelleth in the secret place of the Most High, yan po sa English shall abide under the shadow of the Almighty. Parang kukupkupin ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay nasa malabay na pakpak ng Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Para kang sisiw na nakukupkup ng pakpak ng inahin. At ikaw ay mayroong protection sa ating pong Panginoon. Amen? Meron kang rest, meron kang kapayapaan sa Panginoon. Job chapter 22 verse 21. Last verse. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda. Hallelujah! At magiging maginhawa. Basahin nga po natin muli. Number 1, 2, 3. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya. Ano bang pagkipagkasundo? Makipag-union ka sa Kanya. Makipag-isa ka sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo. At kapag nakipag-isa ka sa Panginoong Jesucristo, maibabalik, hallelujah, ang buhay mo'y gaganda. Magkakaroon ka ng tunay na buhay, buhay na masagana, at buhay na walang hanggan na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. At magiging maginhawa ang buhay natin. Magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. Amen. Sister, kalimutan ko ulit. Joan. Sir Joan, gusto mo ng gagandang buhay mo? Gusto mo ba maging maginhawa ang buhay mo? Amen. Parang nakikita ko, Sister Joan, gustong-gusto ko yan, Pastor, kasi sa ngayon, parang hindi maganda ang buhay ko. Lahat naman tayo hindi maganda ang buhay. Pero kapag ipinagkatiwala natin ating buong buhay sa Panginoon, yan ang sinabi niya. Gaganda ang buhay natin at magiging maginhawa. Amen. Nakikita ko rito si kapatid. Amen. Kapatid, nandiyan si sister, na may baby ngayon, ilang taon na yung baby niya. Naalala ko siya nang umatin doon sa Sister Ana. Oo. Naalala ko siya nung umaatin doon. May babying maliit. Hallelujah. Natutuwa ako hanggang sa ngayon. Amen. Lumalaki na yung baby. Hallelujah. Amen. Dahil ang buhay niya, kahit paano, ay gumaganda na. At pati siya ay gumaganda na rin. Amen. Hallelujah. At gumiginhawa ang buhay. Hallelujah. Ganon ang sabi, pangako yan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Then, sa ating pong conclusion, ay hindi open yon. Conclusion. sa Colossians chapter 3 verse 15, sa ating pong conclusion, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob
ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo'y tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Sa Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat napawalang sala na tayo. Amen. Yung ating mga kasalanan, napawalang sala na tayo because of our Lord Jesus Christ. Kaya yung mga kasalanan na yun, ibigay natin sa Panginoon at papatawarin niya tayo at doon mamaranasan mo yung kapayapaan ng Panginoon. Hallelujah. Sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pananampalataya, wag takot, wag hiya. Minsan nahihiya tayo sa Panginoon eh. Nahihiya tayo minsan sa ating mga kapwa. Ang dami nating mga kapalpakan eh. Ang dami nating mali. Ang dami nating, yung gusto naman nating bumait, hindi natin magawa. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Hindi natin magagawa minsan ng mga mabuting bagay. At doon po, naging failure po tayo. Hindi po tayo naging matagumpay. Pero ang sabi dito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, meron tayong mapayapang ugnayan sa ating pong Panginoon. Lalapit tayo sa Kanya, hallelujah, sa Panginoon, at tinitiyak ko ang bibigay niya sa atin, hindi sumbat, hindi anumang mga negatibong bagay, bibigyan tayo ng Panginoon ng mapayapang puso, payapang buhay. Dahil sinuko natin ang lahat para sa Kanya. Amen? Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Tayo, musician, please. Praise the Lord. Pwede ba natin awitin yung katapatan mo, O Diyos? Natutugtog niyan. Sa G. Okay. Katapatan mo, O Diyos. Meron tayo niyan. Meron tayo niyang katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos. Tunay at dakila. Okay. Sa umaga po ito, bago po tayo umawit, ating po narinig yung pag-ibig, grasya, biyaya ng Panginoon at Kanyang kapayapaan. Sa pagkakataon pong ito, evaluate po natin ating mga sarili. Tayo ba ay naranasan ba natin ang biyaya ng Panginoon? Na-experience ba natin ang Kanyang pag-ibig? Totoo ba na meron tayong kapayapaan sa ating buhay, sa ating mga puso? O meron pa rin kabigatan tayong na-experience sa oras po ito? Ating napag-aralan, cast all your cares to the Lord, for He cares for you. Ibigay natin, suko natin ang lahat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, siya nagmamahal sa atin. Minsan ang kabigatan po ng dahil sa kasalanan. Minsan ang
tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Isan pa. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti-buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Habang aawitin natin ng mahina para sa Panginoon. Ikaw lamang, hallelujah, ang tangi ko. Hallelujah, ikaw lamang, Panginoon. Aming sasambahin, pagtitiwalaan. Hallelujah. Aawit kami sa iyo ng mga papuri. Sambahin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa iyong kabutihan, O Diyos. Panginoon, kay buti mo sa akin. Habang inaawit natin ito, may panalangin sa Panginoon. Sa sino mang nais tumanggap sa Panginoon. Habang tayo po'y nakapikit, maaari mong pong itaas ang iyong kamay sa Panginoon. Maaari ikaw ay bigat na sa iyong buhay. Walang kapayapaan. Huwag kang mahiya, itaas ang iyong kamay para sa Panginoon. Habang tayo lahat po ay nakapikit. Hallelujah, hallelujah. At kung nais mo maranasan ang kapayapaan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, hallelujah, maaari po kayong lumapit sa harapan. Hallelujah. Meron kang idinadalangin sa Panginoon. Matagal mo nang hinihingi sa Diyos. Subalit instead, nakapayapaan, kaguluhan ang nangyayari. Hallelujah. Tayo po'y tumayo lahat, please. Please. Nais mong
makamtan ang kapayapaan ng Diyos. Hallelujah. Lalo na sa hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Sumunod ka sa panalangin po ito. Mula sa iyong puso, kausapin mo ang Panginoon. Tatanggapin mo siya, hindi ang church po ito. Hindi ang panibagong religion. Hindi siya mismo ang iyong tatanggapin upang makakamtan mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Yesus, naririto po ako at nagpapakumbaba sa aking puso, sa aking kaisipan. At sa oras po ito, aking binubuksan ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang ang aking tunay na Panginoon at sariling tagapagligtas. Habang pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan, maging lang lahat ng aking mga kabigatan, maging ang aking mga problema, mga pagsubok sa buhay, ibinibigay ko sa iyo. Isinusuko ko ang lahat sa iyo, Panginoon. At sa oras pong ito, habang tinatanggap kita bilang aking tunay na Panginoon at sariling tagapagligtas, bigyan mo ako ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo pong ito at aking narinig na sa iyo lamang masumpungan ang lahat pong ito. Sa oras pong ito, ang lahat-lahat ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Maraming salamat sa oras pong ito. Ngayon ako ay ligtas na. Ako ngayon ay iyong tunay ng anak. Ako ngayon ay makakapasok na sa trono ng biyaya ng aming Panginoong Diyos sa pamamagitan ng aking Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Maraming salamat po, Diyos, muli na sa pagkakataon pong ito, by the power of your Holy Spirit, O Lord God. Yes, ang kapayapaan pong ito, ang biyaya pong ito, at ang pag-ibig pong ito, O Lord God, idaloy mo ngayon, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We sing the song once again for the Lord. Hallelujah. Let's worship Him. Kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Awitan kita. Hallelujah. aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa akin, o kay buti mo, Panginoon, kay
kay buti mo sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong kapayapaan. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Okay po. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po Pastor Alex sa pagbabahagi po ng inyong mensahe ngayong umaga. Tayo po ngayon ay dadako po sa pagbibigay o pagkakaloob po para sa gawain po ng ating Panginoon. Yung pong ating pong sobre, nandoon po sa may doon sa may pag-akyat ng hagdan. Yung pong wala pang sobre po, baka naghahanap kasi kayo, nandoon lang po. Sige po, sabi nga po, yung mga scripture, yung patungkol sa pagbibigay, o yung sa tithes and offering, sinasabi po sa mga scripture na yun na tayo po raw ay magbigay ng kusang loob, may kagalakan, at may buong pagtitiwala. Amen po. Doon po sa Lucas, yung sa Lucas 21, yung sabi po roon sa 1-4, babasahin ko lang po, Sabi roon, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. At yung sa verse 3 sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Verse 4, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Amen po mga kapatid. Mga kapatid, tayo po, hindi lamang tayo nakakapagbigay tayo, dahil mayroon tayong pagpapala o may sobra-sobra, kundi nawa makapagbigay din tayo, kahit nasa anumang sitwasyon tayo ng buhay, gaya po nung byuda, parang yun na lang, pero ipinagkaloob pa rin niya sa gawain po ng Panginoon. Dahil po mga kapatid, napakahalaga po sa ating mga kaloob, na ibinibigay, ano bang halaga po iyan, para po sa gawain po ng ating Panginoon, Kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, mahal natin o may pag-ibig tayo sa Diyos. Siyempre, nandyan din yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Kasi gagamitin po natin ito para po sa pagpapalaganap pa po ng salita ng Diyos. Ano po? Kasi siyempre po, mahirap, makikita natin na yung mga manggagawa ng Panginoon, humahayo. Hindi natin alam. Wala pala silang pamasahe, o wala man lang pangkain, Parang nakikita natin, okay, parang okay lang, hindi natin alam, yung pala, sa layo ng naglalakad na lang pala.
kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitila sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aming pason, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, at higit pa. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa.